Oh, hi guys. Once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Sasagutin lang natin yung tanong ng isa nating follower, isa nating subscriber. Ito yung tanong niya. Sabi niya, isa siyang international student dito sa Toronto, Canada. Kanyang postgraduate to work permit, yung kanyang postgraduate to work permit is mag-expire ngayong December 2024. Ngayon, ito ang situation. Buntis siya, manganganak siya this October 2024. Hindi natin alam kung anong araw. So ito yung tanong ng ating follower. So mag-expire yung kanyang PGWP or yung kanyang postgraduate to work permit. Sa international student siya. Tapos there's a possibility na mag-give birth siya or manganak siya this October 2024. Ang tanong, uuwi ba si kabayan or mag-i-stay siya rito kasi magkakaroon siya ng anak na technically is Canadian citizen na. Napaka-complicated na situation. Pero kung ikaw ang tatanungin, kabayan, ano ba yung magiging status ng ating ano ba yung magiging status si kabayan? Say for example, nanganak siya by October, tapos yung postgraduate work permit niya is mag-expire on December. Ia-allow kaya siya ng gobyerno na magstay dito sa Canada kasi technically meron siya anak na Canadian citizen? Or number 2, uuwi siya ng Pilipinas regardless na magkaroon siya ng anak na Canadian citizen dito, or i-extend ba ng Canada yung kanyang postgraduate work permit? Kasi hindi naman natin yung masisisi si kabayan. Siyempre may asawa, o siyempre di na buntis. Ngayon ang tanong, papauwiin ba siya kung ma-expire yung kanyang postgraduate work permit or mag-stay siya rito? Kasi may mga narinig ako na posible na i-extend kasi hindi raw hahayaan ng Canadian government na mag-separate yung parents tsaka yung anak na Canadian citizen. Meron naman ako narinig ang sabi, syempre uuwi siya ng Pilipinas kung ma-expire yung postgraduate work permit niya. Kasi regardless na kahit magkaroon siya ng anak na Canadian citizen, dahil dito pinanganak, ang susundin pa rin doon is yung status niya rito sa Canada as parent, tas kasama niyang uuwi yung bata. Ngayon, kapag ka daw na-reach na ng bata yung 18 years of age, pwede siyang pumunta rito tapos sponsor naman yung magulang. Ano nga kaya yung mangyayari kay kabayan? Kasi it's a very complicated situation. Kaya mahirap. Pero ako ito kabayan, pinakamagandang advice niya, kasi wala ako alam sa mga ganyang immigration rules na ganyan. Mas maganda kumonsulta ka sa isang immigration lawyer, immigration expert, para mas mabigyan ka ng magandang advice sa current situation mo. Siguro kung may mga other ways pa para ma-extend mo yung permit mo, gawin mo. Who knows, maging permanent resident ka soon. So hindi na kayo magkakahiwa-hiwalay hindi ka na uwi ng Pilipinas. Hindi na kayo magkakahiwalay ng baby mo. Kasi pag ganyan yung situation, talagang medyo komplikado. Pero who knows, di ba? Hindi natin alam, baka bigyan ka ng chance na mag-extend dito. Dalawa lang naman yun, it's either uuwi or i-extend yung kanyang permit dito sa Canada. So na-upload ko na yung short video na to do sa aking Facebook, no. Ang daming ng mga comment. May nagsabi doon na uuwi ka
kahit na regardless na may anak ka na Canadian citizen dito, kasi ang susundin naman yung status mo dito kasi expired na yung permit mo. Meron nagsabi naman na i-extend yun ng gobyerno kasi meron kang anak na Canadian citizen. Number 3, may nagsabi naman na uuwi kayo kasi expired na yung postgraduate work permit, pero kasama nyo yung bata, and then iintayin na mag 18 years old yung bata, and then yung anak mo na yun pwedeng mag-sponsor sa inyo pag na-reach niya yung 18 years of age. Yung parang medyo komplikado. May nagsabi rin naman na mas maigi kumonsulta ka sa isang immigration lawyer para mas mabigyan ka ng talagang tumpak na payo. Huwag makikinig sa mga sabi-sabi. And then meron din nagsabi na may extend kasi for humanitarian something kasi meron kang anak na Canadian citizen. So maraming mga iba't ibang opinion, pero sabi ko nga mas maganda is mag-consult ka sa isang immigration lawyer na eksperto sa mga ganyan situation, kasi pag nakinig ka lang sa mga sabi-sabi, mabibigyan ka ng mga payo na hindi naman talaga tama, mako-confuse ka. So in order to avoid the confusion, yan, mag-consult ka sa talaga eksperto sa larangan ng immigration. And I'm sure mabibigyan ka ng tumpak na kasagutan sa iyong katanungan. So yun lang ang masasabi ko, and then sana is ma-prolong yung stay mo dito, and hopefully malay mo mabigyan ka ng invitation for PR soon para hindi na maging komplikado ang sitwasyon, hindi na kayo uwi ng Pilipinas, magkakasama na kayo dito, kasi pagka may umuwi pa ng Pilipinas tapos mag-iintay pa ng matagal na panahon, medyo magiging komplikado yung sitwasyon. So mas maganda, malay nyo biglang mabigyan kayo ng permanent residency, so wala nang komplikado na sitwasyon. But for the meantime, ayan, stay healthy, palakas ng katawan para sa binubuo niyong pamilya, magkakaanak ka na, and then just pray na maayos yung situation para hindi na maging komplikado yung status nyo rito sa Canada. Tsaka mahirap kasi pagkakahiwa-hiwalay pa, pero I'm hoping na yung Canada will give extension, kasi alam niyo naman ng Canada, magaling sila pagbigay ng yung mga, when it comes to family, gusto nila sama-sama, kaya I'm pretty sure na may extend yan. So yun lang. And kung meron kayong like may isasuggest kay kabayan para sa kanyang status dito sa Canada, sa kanyang situation, is comment down below. Have a great day.